Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 1, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, big time na rollback sa presyo ng diesel at kerosene asahan ngayong linggo. Presyo naman ng kada kilo ng LPG tumaas sa unang araw ng Disyembre. Trillion peso March na ikinasa kahapon naging mapayapa ayon sa PNP. Mahigit 55,000 katao nakilahok sa mga pagkilo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malacanang tiniyak na hahabulin din ang mga malalaking isda na sangkot sa anomalya sa flood control project. Panguhuli ng LTO sa mga e-trike at e-bike na dadaan sa mga national road iniurong sa susunod na taon. Mga papeles ukol sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects tiniyak na hindi nadamay sa sunog sa Senate building. Pagbasura ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tanggap ng kanyang pamilya. Sa atin naman pong Metro News, isang Chinese national na dawi umano sa smuggling ng luxury cars na aresto ng LTO. Para sa ating Science and Technology News, pag-aaral ng pagtugtog ng gitara maaring makatulong sa pag-recover mula sa stroke. Sa atin naman po Lifestyle News, sa bilang ng mga Pilipinong nagpakasal noong 2024, bumaba ayon sa PSA. Sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa UK singles chart ang 1966 song na ito ni Tom Jones. Ano ang kantang ito? Alamin na. Balitang kakaiba naman, 74 years old na lalaki, inampon ng isang mag-asawa sa Pennsylvania. Ang ating po oras, 6:43 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May aasahang big-time rollback sa presyo ng diesel at kerosene ang mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng bumaba ng 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 20 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos naman ang posibleng rollback sa kerosene. Posible namang walang maging paggalaw o bumaba ng hanggang 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, taas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG ang sumalubong sa mga consumer ngayong unang araw ng Disyembre. Sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na nasa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos kada kilo ang aumento sa LPG. Nakatumbas ng nasa mahigit 16 pesos sa taas presyo sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ang aumento sa presyo ng LPG ay bunsod ng pagtaas ng contract price ito sa world market. 774 Balita Ngayon. Naging mapayapa ang ikinasang trillion peso March kahapon, November 30, sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa ilang panig ng bansa. Sa statement na inilabas ng Philippine National Police o PNP, nakasaad na ang pagiging mapayapa at ng malawakang pagtitipon ay bunsod ng mahusay na koordinasyon ng mga organizer, marshal, mga kalahok at mga unit ng pulisya na nagtrabaho ng buong araw upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. sa publiko dahil sa responsable at disiplinadong paglahok sa mga pagtitipon. Sa datos ng PNP, 87 aktibidad ang kanilang na-monitor sa buong bansa kahapon na nilahukan ng kabuang 55,775 katao.
Samantala, Malacanang kontento sa ginanap na mapayapang kilos protesta. Chanel Salazar sa report. Pinuri ng Malacanang ang mapayapang trilyon-peso march o mga kinasang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa kontra katiwalian. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, minonitor mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo ang protesta sa Luneta, Mindiola at People's Monument sa EDSA. Bukas anya ang pamahalaan sa mapayapang pagtutol ngunit hindi nito hinahayaan na may sumabotahe o manggulo sa hanay ng mga demonstrador. Bilang pag-iingat, nagsagawa ang mga otoridad ng screening sa mga rallyistang nakasuot ng face mask, hindi para pigilan ang protesta, kundi para harangin ang posibleng nanggugulo gaya ng naranasan sa rally noong September 21 na kinasangkutan umano ng grupo na Black Mask Movement. Nilinaw ni Gomez na bahagi ito ng mandato ng pulisya upang mapanatiling ligtas at maayos ang kilos protesta. Agad din anyang pinalaya ang mga na-interview at nasuri matapos ma-verify ang pagkakakilanlan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Tiniyak naman ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huhulihin nila ang mga malalaking isda na nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Muling binigyan diin ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez ang naunang statement ni Pangulo Marcos na lahat ng sangkot sa korupsyon sa flood control projects ay makukulong bago magpasko. Ayon kay Gomez, kasama sa mga makukulong ang mga tinatawag na big fish na dawit sa anomalya. Nauna nang binatikos ng grupong akbayan ng pamahalaan kung bakit puro anila sapsap at dilis o maliliit na pangalan lamang na sangkot sa flood control anomaly ang naaaresto. Kaugnay nito, hiniling ni Gomez sa publiko na habaan pa ang pasensya sa isyu ng korupsyon dahil kailangan anyang sumunod sa due process. Gate ni Gomez, kailangang mapatibay ang mga ebidensya para walang makalusot na magnanakaw ng kaban ng bayan. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iba pang balita, hindi muna matutuloy ngayong araw, December 1, ang pagsisimula ng pagbabawal sa mga light electric vehicle o LEV, gaya ng e-bikes at e-trikes na bumabaybay sa mga national road. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, iniurong nila sa January 2, 2026 ang strict enforcement ng impounding ng e-vehicles na mahuhuling dadaan sa national roads. Layon anya nito na bigyang panahon ang mga may-ari ng e-vehicles na maging pamilyar sa mga regulasyon bago simulan ang full enforcement sa susunod na taon. Sinabi ni Lacanilao na ngayong araw, sisimulan ng kanilang mga enforcer at personnel ang information drive para ipaalam sa mga motorista na bawal ang e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Samantala, mga hindi lisensyadong parte ng baril na sabat ng CIDG. Detalye ihatid ni Angel Garcia. Nasamsam ng Criminal Investigation and Detection Group Laguna Provincial Field Unit ang tinatayang 16 million pesos sa halaga ng iba't ibang parte at component ng baril sa isinagawang search warrant sa Barangay San Antonio, Los Baños, Laguna. Sinalakay ng CIDG katuwang ang Provincial Highway Patrol Team ang naturang bahay na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga lower at upper receivers, silencer, suppressor, muzzle brakes, handguards, magazine at iba pa. Nasamsam din ang 5 CNC machines, mga computer equipment at iba pa na pinaniniwalang ginagamit sa iligal na paggawa ng armas. Samantala, bigo namang maaresto ng CIDG ang target ng operasyon na si alias Alan na sangkot sa iligal na paggawa ng mga parte ng long firearms. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Issue ng mga kongresista sa umano'y tinanggal ng Senado ng mga district fund na plansya na. Narito po ang report ni Conde Bata Conde. Nilinaw ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na naplansya ng issue ng mga kongresista tungkol sa umano'y binawasan ng Senado ang pondo sa ilang mga distrito. Ayon kay Gatchalian, posibleng nagkamali lamang ng basa ang mga kongresista sa in-upload ng Senado na committee report. Anya, nasa 4 o 5 kongresista ang tumawag sa kanya para linawin ang tinanggal ng mga district funds. Posible anyang nagmula ang kalituhan dahil sa kauna-unahang pagkakataon na ini-upload sa
online ang Senate Committee Report at ang naka-upload doon ay tanging mga amyenda lamang tulad ng mga red flag items na tinanggal na nila. Iginit ni Gatchalian na walang proyekto ng mga kongresista ang inalis mula sa General Appropriations Bill maliban sa 28 infrastructure programs na natukoy na red flag o paulit-ulit lamang na aabot sa 1.5 billion pesos. Hinimok ng senador ang mga kongresista na makipag-ugnayan sa kanilang House Committee on Appropriations para maipaliwanag sa kanilang mabuti ang tungkol dito. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, tiniyak naman ng liderato ng Senado na lahat ng dokumento nito, kasama ang mga papeles ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects ay ligtas sa sunog na nangyari kahapon sa Senate Building. Ayon kay Senate President Tito Soto, nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Fire Protection o BFP upang maimbestigahan ang sanhi ng sunog at ma-assess ang lawak ng pinsala. Inihayag ni Soto na 6:30 ng umaga kahapon ang sumiklabang sunog sa ikatlong palapag ng gusali ng Senado, partikular sa tanggapan ng Legislative Technical Affairs Bureau. Mabilis namang nakontrol ang apoy at tuluyang naapulan ng 8:20 ng umaga. Samantala, naapektuhan naman ang session hall ng Senado matapos mag-leak ang tubig mula sa pag-apula ng sunog. Dahil naman sa nangyaring sunog at sa gagawing pagsasaayos sa session hall, ipinagpaliban ang sesyon at pasok ng mga empleyado sa Senado ngayong araw, December 1 at magre-resume ang sesyon sa December 2, 1:00 ng hapon. Magpapatupad naman ang skeleton staffing o alternative work arrangement ng Senado para sa ilang opisina lamang. Samantala, 297 million pesos na flood control project sa Bulacan nasita ng COA sa mismatch sites at ghost projects. Gina Mape sa detalye. Naghain ang Commission on Audit ng 4 na fraud audit reports sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mahigit 297 million peso flood control projects sa Bulacan First District Engineering Office na ini-award sa Wawaw Builders, joint venture ng Wawaw at Sims Construction and Trading. Sa technical inspection review ng satellite imagery at fraud audit procedures na diskubre ang mga irregularidad, mismatch sites, ghost projects, questionable accomplishments, gaya ng kawalan ng actual na istruktura sa mga aprobadong lugar. Kahit dineklarang tapos na ang mga proyekto, may mga dati ng istruktura. Kabilang sa mga questionable proyekto ang konstruksyon ng 77.19 million peso flood mitigation structure sa Barangay San Nicolas sa Hagonoy, 74.19 million peso riverbank protection structure sa Barangay Iba, Hagonoy, ang 96.49 million peso flood control structure sa Giginto River, Mali section at ang 49.49 million peso flood control structure sa Barangays Birhen de los Flores, Santa Barbara at Tiaong na isinagawa ng joint venture ng Wawaw at Sims. Pinapanagot ng COA sina Engineers Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, Ernesto Galang, Paul Jason Duya, Jolo Maritayo, Mark Lester Castro, John Michael Ramos, Lemuel Ephraim Roques, Gina Bernadette Morales, at Rafaelito Marcelo at pati sina Mark Alan Arevalo ng Wawaw at Sally Santos ng Sims. Ang inihaing fraud audit report so PARS ay alinsunod sa direktiba ni COA Chairman Gabriel Cordoba noong August 12, 2025 para sa agarang fraud audit ng flood control project sa Bulacan mula July 1, 2022 hanggang May 30, 2025, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa higit na transparency at accountability sa paggastos ng pondo ng gobyerno. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, tanggap ng pamilya Duterte ang naging pagbasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber sa hirit nilang interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa statement na inilabas ng pamilya Duterte, nakasaad na maluwag ang kanilang puso sa pagtanggap sa desisyon ng ICC Appeals Chamber hinggil sa hiling na pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Tiniyak naman ng pamilya na patuloy silang makikipag-ugnayan sa defense team kaugnay sa kasong kinahaharap ng dating Pangulo at patuloy din silang magbibigay ng suporta dito. Nagpasalamat din ang pamilya sa mga nakasama nilang manalangin noong Biyernes. 3 apela ang binasura ng ICC at unanimously na hindi pinayagan si dating Pangulong Duterte na pansamantalang makalabas mula sa ICC Detention Center. Samantala, pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa hirit na pansamantalang kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inasahan na ng isang lider ng minorya sa Kamara. Grace Mariano sa report. Inasahan na ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ibabasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang hiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ni De Lima sa simula pa lang ay malabo na talagang magtagumpay ang apela ni Duterte lalo't ang mga pahayag nito at ng kanyang mga supporters sa media ang mismong ginamit ng ICC Pre-Trial Chamber sa pagdeny sa hirit na interim release na ayunan ng appeal sa chamber. Bunso nito'y pinayuhan ni De Lima ang mga anak ni FPRRD at mga supporters na maghinay-hinay muna. Inihalimbawa ni De Lima si Davao City Acting Mayor Baste Duterte na kamakailan ay nagdeklara na maglilista na naman sila ng drug addict para sa panibagong war on drugs sa lungsod. Sabi ni De Lima ang mga ganitong deklarasyon ay hindi nakakatulong sa kanilang ama. Pero ayon kay De Lima, alam naman natin na kahit kailan ay hindi naghihinay-hinay ang isang Duterte dahil special sila, kaya kahit nakakulong na ang ama ay patuloy pa rin ang kanilang impunity o pagtakas sa parusa ng batas. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Naaresto ng mga otoridad ang isang Chinese national sa Makati City na hinihinalang sangkot sa smuggling ng luxury cars. Ayon kay LTF Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, nadakip ang dayuhan makaraang magsumbong kay Senador Erwin Tulfo, ang isang Pinoy na dati nitong empleyado na sangkot ang suspect sa smuggling ng luxury cars sa bansa gaya ng Rolls-Royce at Ferrari. Nang malaman ng kinaroroonan ng suspect sa Makati City, nagkasa ng operasyon ng LTO enforcers katuwang ang Philippine National Police Highway Patrol Group at hinarang ang suspect na sakay ng Mercedes-Benz. Nakumpiska din sa dayuhan ng isang hindi lisensyadong armas. Ayon pa sa LTO, ang Mercedes-Benz na gamit ng dayuhan ay hindi tugma sa description sa rehistro ng sasakyan at gumagamit din ito ng peking driver's license. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 79 centavos. Nasa 68 pesos and 18 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 85 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 67 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi November 30. 26, 8, 20, 3, 58 at 28. May papremyo naman ito na 155 million. 223,593 pesos and 80 centavos. Kung saan isa naman ang maswerteng nakapag-uwi. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 6, 32, 3, 21, 10 at 7. Kung saan wala namang nanalo ng 27,769,526 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira, nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay.
Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, pag-aaral ng pagtugtog ng gitara maaaring makatulong sa pag-recover mula sa stroke. Narito ang detalye mula kay Rosemary Miranda. Natuklasan ng isang pag-aaral ng University of the Philippines na maaari makatulong ang guitar-based rehabilitation program para mapabuti ang paggalaw ng mga kamay matapos makaranas ng matinding stroke ang isang pasyente sa mga antas na maihahambing sa traditional na occupational therapy. Idinisenyo para suriin kung paano nag-stack up ang pagtuturo ng gitara laban sa conventional therapy, ang randomized controlled trial ay nag-enroll ng 34 chronic stroke patients na may unilateral hand impairment. Ang mga participant ay itinalaga alinman sa isang grupo ng guitar lesson intervention o sa isang control group na sumasailalim sa karaniwang occupational therapy. Nakumpleto ng bawat pasyente ang 8 beses na 1 oras na session sa loob ng 4 na linggo na isinagawa sa mga treatment room ng Department of Rehabilitation Medicine sa Philippine General Hospital. Sinuri ng mga mananaliksik ang paggalaw ng kamay bago at pagkatapos ng treatment gamit ang mga sukat ng range of motion, lakas ng pagkakahawak at pagkurot at mga standardized test. Ayon sa mga author, ang paghahambing ng mga passive at aktibong pagbabago sa range of motion ay nagpakita ng walang malaking pagkakaiba sa istatistika sa pagitan ng mga control at intervention group, gayon din ang magkatulad ang istatistika sa mga functional improvement ng mga impaired hand maliban sa isang naobserbahang higit na pagpapabuti sa control group sa motor coordination. Sa kabila nito, binigyan diin ng mga researcher na maihahambing ang overall therapeutic gains kung saan ipinapahiwatig ng mga resulta na maikukumpara sa traditional na occupational therapy ang pagpapabuti ng hand function sa pamamagitan ng pag-aaral ng pagtugtog ng gitara. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, bilang ng mga Pilipinong nagpakasal noong 2024, bumaba ayon sa PSA. Detalye po ay ahatid ni Mika Fajardo. Mas kaunting mga Pilipino ang nagpapakasal habang ang bilang ng mga ikinakasal sa Pilipinas ay patuloy na bumababa noong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mula January hanggang December 2024, ang mga rehistradong kasal ay bumaba ng 10.2% na katumbas ng 371,825 na bumaba mula sa higit 414,000 noong 2023. Minamarkahan ng pinakahuling data na ito ang ikalawang sunod na taon na pagbaba at pinapanatili ang mga marriage registration na mas mababa sa antas ng pre-pandemic. Batay sa datos, pinakamaraming nagparehistro ng kanilang kasal noong February na may 46,130 o 12.4% ng kabuuan na sinundan ng Hunyo na may mahigit 45,000 o 12.1% at December na may mahigit 42,000 o 11.4%. Sa bilang ding ito ng mga bagong kasal, pinakamalaking bahagi ang mga mag-asawang may edad 25 hanggang 29 na may mahigit 81,000 o 21.8%. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, December 1, taong 1966, nanguna sa UK singles chart ang awiting Green Green Grass of Home ng Welsh singer na si Tom Jones. Ang Green Green Grass of Home ay isinulat ng American songwriter na si Claude Curley Putman. Una itong nirecord ng American country music artist na si Johnny Darrell noong 1965. Ngunit mas nakilala ito sa bersyon ng country music singer na si Porter Wagoner ng taon ding yon. Gayunman, number 1 ang Green Green Grass of Home sa mga music chart nang ilabas ni Tom Jones ang kanyang bersyon nito na bumenta ng higit 1 milyong kopya. Ang awitin ay kwento ng isang mga awit na nagbalik sa kanyang childhood home matapos ang mahabang panahon mula nang lisanin niya ito. At nang bumaba siya sa sinakyang tren, nag-aabang na ang kanyang mga magulang at ang minamahal na babae upang salubungin siya. Ngunit panaginip lamang pala ito dahil lang magising siya ay nasa isang gray na pader na ang pumapalibot sa kanya. At
at wala siya sa kanilang tahanan kundi nasa bilangguan at iyon ang araw na itinakda para sa kanyang hatol na kamatayan. Matapos maipatupad ang malupit na hatol ng batas, saka lamang siya magbabalik sa ilalim ng isang old oak tree sa kanilang dating tahanan kung saan siya ihihimlay. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, 74 years old na lalaki inampon ng isang mag-asawa sa Pennsylvania. Natali po ng balitang kakaiba ay hatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning. Yes, good morning mga kalyusik. Happy December 1st sa inyong lahat ha. Inihinangaan ngayon sa Pennsylvania ang ginawa ng isang mag-asawa na nag-ampon sa kanilang 74 years old na kaibigan. Ayon sa mag-asawang Ryan at Jessica Fiscos, taong 2020 nang opisyal nilang ampunin si William Bill Stamp. Matagal nang kilala ng pamilya Fiscos si Bill na naging teacher ni Ryan noong bata pa ito. Tinayag ni Jessica na mahal nila si Bill na para bang isang anak kahit na mas matanda ito sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Bill nang malaman niyang inampun siya ng mag-asawa at lubos ang kanyang pasasalamat sa mga ito. Bukod naman sa pagkakaroon ng bagong magulang, ito pang good news ang natanggap ni Bill. Nasungkit niya ang Guinness World Record na oldest adoption male sa edad na 74 years old. Alam mo itong pinaka pasarap na magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Yung talagang sasamahan ka hanggang sa huli. At hayaan natin kasi hindi na naman yan, kumbaga, hindi yan kawalan. Yan ay sabi nga nila, it's yan sa langit. Ganun pa magawin lang natin kabutihan sapagkat mayroong karma. Kung mabuti ang iyong itinanim, mabuti rin siya babalik. Diba? Alright. Ako si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating pag-usapan sa Opinion Mo, Opinion Ko. Makakabili ba ng panghanda sa Noche Buena ang halagang 500 pesos? Ayan, marami pong komento or opinion mga kanyusik. Ang inani ng pahayag na yan ng DTI, nakasya daw po ang 500 pesos sa na panghanda sa Noche Buena. So kayo mga kanyusik, base po sa inyong budget, no? Makakabili ba ng panghanda sa Noche Buena ang halagang 500 pesos? Anong masasabi mo, Beshi Kenny? Tataas ka na lang talaga ng kilay. Ano bang taon na ngayon? 2025? Oo. Baka naman yung nag-update niya, yung nagmo-monitor sa mga presyo ng bilihin, mga taong 2,000 pa. Oo, sa mahal ng bilihin ngayon, no? Ang inflation, di ba? Ilang beses nang tumaas po. Tapos 500, ano na lang, masyado nyo namang ninanong ang taong bayan, mga Pinoy. Parang gusto nyo sabihin, sobrang tipid yung gawin yung handa sa Noche Buena parang para magkasya. Yan? Oo, partner. Parang sa DPWH may flood control project. Dito sa DTI may food control. Tama ka dyan, diba? Kenny, no? So, ayan, mga kanyusik, ang ating papag-uusapan ngayong araw po ng Lunes, makakabili ba ng panghanda sa Noche Buena ang halagang 500 pesos? Para po sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, December 1, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 24 days bago ang araw ng Pasko.